guys, welcome back to my channel. And today is Sunday. Come with us going to church, and then after church lunch, no, brunch kami. Naging habit na namin yon simula nung nag-attend na kami ng live na church. We usually, hey baby, Jasmine wants to say hi. So before, we used to do online kasi we do Christian church. No, Daddy is a Catholic, I'm a Christian, Marty is a Catholic too, but hindi kami yung hindi kami yung strict lang sa isang religion. We are open. We are still Christians, you know, regardless of what religion is. Kung saan yung heart mo, kung saan mo nafe-feel yung presence ng Holy Spirit. Oh my God, Jasmine! Doon kayo magsimba, diba? So, nung dumating kami rito sa US, we do the online pa rin, dun sa church na pinupuntahan namin sa Philippines. And then, until we found a Christian church here, we do the online still. Kasi gusto lang muna namin na makita kung how it is, ganyan. So, hanggang sa there's one time na gusto na namin na let's attend na. Kasi COVID is medyo, medyo stabilized ang COVID, no? So, we started going back to church again. So, we go to Mercy Road Church here in Carmel. And, gustuhan namin siya. Kasi it's just a small group. Pero they have like 3 services in a day. They have different branches too. Pero they try to keep it small, no, per service. So gusto namin yung ganun para mas intact yung community, mas makikilala mo din kung sino yung mga co-church mo, and then ayun. So ang ma-advise ko din sa inyo guys, na lalo sa mga single, na wala talagang relatives sa state na yon, try to find church nearby sa inyo, no? Kasi out of siguro sa 10 na makikilala nyo, no, mga 2 to 3 lang doon yung talagang ma-maintain nyo na magiging close friends nyo pa rin. Kasi along the way, iba-iba pa rin kayo ng gusto, individual people kayo na hindi nyo naman kilalang isa't isa ever since sa Philippines, unless talagang barkada kayo na sabay-sabay nag-apply, diba? So, ibang usapan naman yon. Pero kung sabihin nyo na, ay, wala akong kakilala rito, kung ano yung una yung magiging community, no, best to find a church na yun yung magiging first community nyo. And then later on, based on yung talagang faith, kung sino yung makikilala nyo, magiging close friend nyo, dadating na lang yon, no? Kasi again, out of the 10 na makikilala nyo pagdating nyo rito, mga 2 to 3 lang doon yung mareretain nyo na magiging close friends. Hindi ko sinasabi na magiging kaaway nyo sila, no? Pero acquaintance. Pero yung talagang makakasama nyo na same kayo ng gusto, same kayo ng hilig, na pwede yung maaya talaga, yung talagang masasabi yung magiging barkada nyo. Hindi yun, yung 10 na yun, hindi nyo yun agad magiging gano'n na. Hindi nyo sila pwede ring mapilit, no? Na gano'n. So, be strong, lalo kung mag-isa ka lang. Sanay tayo sa Pilipinas na kung sino yung magiging kasama natin sa work, kaibigan natin, magiging kaibigan natin, or kung sino yung makakasama natin sa lugar, magiging kaibigan natin. We are friendly people, no, as Filipinos. Pero,
hindi natin yun madidictate sa makikilala natin na every time na gusto mong lumabas, makakasama mo sila, diba? So, yun ang expectation na mabibigay ko sa inyo. And, again, wala yun sa inyo, hindi yung problema sa side mo o sa side ng mga nakikilala mo. It's just that, lahat lang tayo different individuals, no? Na may kanya-kanyang gusto, may kanya-kanyang hilig at differences, no? So, yun lang. Ang dami nating pangaral, no? Inaantay ko lang si Daddy mag-prep. And then, we are going to church kasi 11:45. So, ang service sa amin ay 9, 10:20, and 11:45. So, dun kami sa 11:45 kasi whenever we do the 10:20, it's always full. Sobrang puno na talagang kailangan sobrang aga mo para may mauupuan ka pa. Ayan. So, itatry natin kung makakapag-video ako ng clips kung anong itsura ng mga Christian church dito, no? Kasi sa Philippines, parang same lang din naman sa Philippines na kung Christian church, guys, meron sa atin na mga Sunday school, ganyan. Dito meron din silang kids. No, Sunday school for kids. Jasmine, no! Magkahiwalay lang yung, hinihiwalay nila yung talagang sobrang young saka high schoolers. Yun yung difference. And, mas marami silang events dito. Like, for married people, for young adults, for single moms, for dads, something like that, no? Kaya, ina-advise ko na find your church kasi maraming ways para mahanap mo yung right community for you. Yun. Okay, come in, Jasmine. Say hi! Hi, say hi! Likot ni Jasmine. Ay, Diyos ko po. Si Jasmine ay parang pusa na laging tumatambay dito sa may sandalan ng sofa. Ayan. Hindi naman siya magkasya. So, samahan niyo kami, Huwag mong paasahin si Jasmine! Joke! Nag-ano na si Jasmine tayo. Aalis na. Yung tatawag siya, baby. Later, ha? We'll see you later. Sabi ko ba ikaw sinasama? Hindi kasi pwede dogs to, baby. Kasi aso ka lang. Oops! Dala kayo susi, ha? Yes, sir! You forgot about me. Oh, sorry, Jasmine. Ayan si Jasmine. Aray ko. Kuya Martin magsususli din. Tingnan mo, sinira na ni Jasmine tong slippers ko. Kailangan natin siyang itago. Ay, Jasmine! Bye, baby yan. See you later, ha? Bye. Love you. Bye, baby yan. Bye, baby. So, medyo nakatago na tayo kay Jasmine. No, kasi lately, naghahabol na siya. Dati hindi naman. Dati alam niya na kapag mag-stay lang. Ngayon gusto niya na sumama all the time. No. I have my tumbler. Dadala akong tumbler kasi nga nag-extraction ako. So time to time sumasakit pa din yung gums ko. So kailangan ko magdala ng water.
sa loob. Merong dito na tayo sa loob, Marty. And ito yung buong church. Maaga kami. So, kumuha tayo ng coffee. May coffee sa labas. Yan. Alam niyo guys kung anong gusto ko. Alam niyo guys kung anong gusto ko dito. Yung worship. Napakagaling nila. And isa mahuhusay ng mga bata. Hanggang natin mamaya. To meet some of our Outpost leaders and find easy ways for you to get connected through our Outpost network. We can't wait to see you there on Sunday, May 5th. As always, we have some amazing things going on in the life of our church, so make sure you are staying up to date with our weekly newsletter, our social media, and our website for upcoming events and all things Mercy Road. All right, church, now it's time for your Social 15, where you get 15 seconds to say hi to someone around you. Your Social 15 starts right now. In the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubted. Come on, I praise when surrounded, 'cause praise is the water, hey, my enemies drown. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Hi guys! So, tapos na tayong mag-church. Kakalabas lang natin. Hindi ko na kayo na-tour kasi medyo nahiya ako. Diba? Kukuha na lang tayo ng clips from yung main media group ng Mercy Road. They have creative team and media group na gumagawa mismo nung ng video nila. So may live silang service online all the time. So doon na tayo kukuha ng clips. And next weekend merong celebration sila sa next service. Tatry natin kumuha ng clips ulit doon. No, they call it Outpost Tailgate. Yun ay para sa mga churchgoer na parang get together, para ikakat ng onti yung hours for the service or probably sa worship part, and then lalabas daw dito para mag-gather ang mga churchgoers. So, ayun. So, masaya guys, and I encourage everyone na, yun nga, to find your own church nearby sa kung saan man kayo naka-base, no? Para din sa sarili nyo yun. I mean, to feed your spiritual aspect of your life. Ayan. So, ngayon, pupunta tayo sa, saan ba tayo kakain, Daddy? Magla-lunch tayo. Gusto ko sana sa Panera kasi may soup dun, dahil nga medyo lately hindi ako makakain ng maayos dahil nga sa aking extraction. Medyo swollen pa yung gums ko, kaya medyo nahihirapan akong umuya, no? So ayun lang guys, happy Sunday, happy blessed Sunday to you all. Okay, we are in Panera. So dito na tayo sa Panera at kakain na tayo. Naiihi na muna ako, so muna tayo. Kasi I'm kind of full, so I'll just... Sige lang. Soup. You don't like soup? So we are in Panera. Ayan. Meron silang service here. And tingnan natin anong in-order ni Daddy. Alam mo, yung
Look at this cookie. Thank you. Alright. Ito na. Kunin na natin yung order natin. Here you go. May isa pang ano, no? Ayan, so nakuha na natin ang ating food and we are going to eat. So I got the sandwich and tomato soup. Daddy also got a sandwich and tomato soup. Got my chai tea. He got the papaya juice, something like that. And mac and cheese for the boy. Cookie, croissant. Is it good? $45 for everything. Chips. Ang hirap nga lang kainin ito. Itatakot kasi ako. Hindi ako makungaya dito. Pasok na naman bukas, guys. Lately, medyo busy sa work. Kasi second quarter na ba? Of the year. Usually sa endoscopy, up and down ang dagsa ng mga pasyente kasi naghahabol sila sa tawag dito? Deductibles nila sa insurance. Yan. Usually, last quarter of the year, yung pinaka-busy namin as in laging full. Ngayon, medyo mas every quarter dumadami na din ang pasyente namin eh. So far, so good na, ma'am. Kaya hindi ko kayo nadala nung nag-dentist ako. Kasi medyo masakit yung ipin ko. Kaya hindi ko na kayo naisama. Hindi ko na naisip na mag-vlog, no? Pero guys, ila-advise ko sa inyo. Kung gusto niyo ng medyo low cost dental, may insurance kami. Pero nag-off ako na pumunta sa School of Dentistry kasi mas low cost yung total bill mo. Kung say magka-out pocket ka, pwede mo pa rin gamitin yung insurance mo, pero syempre lahat naman kahit may insurance ka, magka-out pocket ka pa rin somehow, diba? Mas lesser yung binabayaran kapag sa School of Dentistry. So, sa School of Dentistry, meron silang tinatawag na emergency clinic saka yung general dentistry. General dentistry meaning pwede ka magpa-schedule doon, and siyempre, may i-attend sa'yo na student.
Tapos, sila yung maghahawak sa'yo all throughout your treatment plan, management, hanggang makagraduate yung student mo. Kung gumraduate yung student na nag-handle sa'yo, i-assign ka sa another student kapag gumraduate na. Pero sa mga advanced care clinics, say, mga root canal, ganyan, mga fourth year student na yung nag-handle, and meron naman silang dentist mismo, doctor mismo na nag-oversee sa kanila. So far so good naman, hindi naman nakakatakot na dahil estudyante lang sila. Parang sa atin lang naman yan, di ba? May mga School of Dentistry din tayo na pinupuntahan sa Philippines, pero hindi nga lang kasi known yun sa atin kasi alam mo naman tayo kung saan lang yung malapit, doon lang tayo napunta, di ba? So ayun, kung gusto nyo guys ng medyo low cost na dental, pumunta kayo sa mga School of Dentistry. Yan, para mas lesser yung pabayaran nyo. Kasi forever naman kayo titignan ng dental care, di ba? Hindi ka one time lang. Hindi ka one time lang. So better, Maximize kung ano yung pwede nyo magawa. Diba? Ang emergency care clinic nila, ibig sabihin kapag meron kang pain, severe pain, swelling, infection, walk-in, pwede ka kagad mag-walk-in sa kanila, pero new patient lang. And then, gagawin na kagad nila on that day din. So, yun yung nangyari sa akin. So, yun yung nangyari sa akin na biglang ang sakit ng ngipin ko. I know na na-broke ko yung tooth ko. And kailangan ko ng emergency care. Nag-walk-in lang tayo maaga. Siya, pipipila tayo. And then, nagawa rin naman din nila on that day. Ang binayaran ko lang ay $72 minus na insurance ko. So, nag-extraction, simple extraction lang naman with anesthesia. May student and may dentist na nandun to do it. And then, nagpa-register na rin kami as regular patient for them na para ma-assign na rin kami dun sa student dentist nila all throughout, no? For our dental care. What else? What else? Kasi yung insurance naman guys, hindi naman yan 100% na free. No, yung kahit na insurance ka, lagi ka rin may out of pocket lagi. So, syempre tayo, wais misis, kailangan mag-iisip tayo ng way para makamenos, diba? Mas, yung maging mas affordable yung bill natin. No? Ano pa? They also cater yung mga implants, braces, para sa mga shades, kailangan. So, ayun. Sa Indiana University, School of Dentistry kami pumunta sa downtown pa ng Indianapolis. And okay na okay naman yung service. Kasi guys dito, si Ayu din yung isa sa well-known School of Dentistry. So, mostly yung mga makikita mong in private practice din dito, either graduate din ni Ayu or graduate somewhere else, no? So, ayun lang, yun lang na-share ko lang to. Sige guys, next time ulit samahan niyo kami sa aming random day or random family bonding, di ba? So hopefully guys, stay safe, stay hydrated. Alam ko napakainit dyan sa inyo. Sa atin sa Pilipinas, napakainit daw lately. So, stay at home, be safe, and minom ng maraming tubig.